Noong October 8, isang komunidad o kibbutz na malapit sa border ng Gaza ang pinasok ng mga Hamas fighters na balak maghasik ng lagim sa mga sibilyan na nakatira doon. Dahil walang namata ang mga sundalo o mga pulis nung una, ang akala ng mga militante ay mabilis lang nilang mauubos ang mga residente ng naturang komunidad. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may 3 palang magkakaibigan kasama ang kanilang mga kapitbahay na matagal nang handa para sa kanilang pagdating. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamaaksyong bakbakan kung saan tagumpay na naipagtanggol ng isang grupo ng mga sibilyan ang kanilang komunidad laban sa malupit na puwersa ng Hamas. Ito ang mga nakakabilib na true stories ng kabayanihan na ipinamalas ng mga sibilyang Israelis na tila sa pelikula lang natin napapanood. Mr. Sa kasagsagan ng walang awang paglusob, pamiminsala at pagmamasaker ng mga Hamas members sa ilang mga bayan ng Israel, hindi mabilang na kwento ng kahindik-hindik na trahedya at karahasan ang umiikot ngayon sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kaliwat kanang kaguluhan at kamatayan, ay mga magigiting na kwento ng kabayanihan kung saan ang ilang mga Israelis ay inialay ang kanilang sariling katawan at buhay upang mailigtas ang iba. Una ay ang may kurot sa pusong kwento ng pagmamahalan at sakripisyo ni Netta Epstein at ang kasintahan niyang si Irene Shavit. Bandang alas 7 ng umaga, October 7, nakatanggap ng masamang mensahe sa isang messaging app ang binatang si Netta sa kalagitnaan ng paghahasik ng karahasan ng Hamas sa iba't ibang mga border towns o kibbutz sa Israel. Isa ang lola ni Netta sa mga naging biktima ng nasabing paglusob. Nang mabasa na magkasintahan ng mensahe, sabay na nagtangis ang dalawa. Ngunit bago pa man sila magkaroon ng pribadong oras para magluksa, sunod-sunod na putok ng baril ang umaalingongaw di kalayuan sa kanilang lokasyon. At ang kalungkutan na kanilang nararamdaman ay dali-daling natakpan ng takot at kaba na baka sila na ang maging susunod na biktima ng mga Hamas. Sa paghahanap nila ng matataguan, walang pag-aalinlangang sinabi ng 22 anyos na binatang si Netta kay Irene na pag sinalin sa Tagalog ay, "Sorry dahil hindi ako tulad ng ibang lalaki na tiga-sentro ng Israel. Sorry kasi kailangan mo pang maranasan ito dahil sa akin." Habang tumatakbo at naluluha-luha pa, agad na sinagot ng dalagang si Irene si Netta at sinabi na nahihibang ka na ba? Kahit na tiga Kfar Gaza ka o kahit na saang lupalop ng Israel pa, hindi kita hihiwalayan. Bago pa man dinapuan ng trahedya ang love story ni Netta at Irene, isang tagpo na akala mo sa Wattpad mo lang makikita ang naging mitsa ng kanilang love story. Isang taon bago ang naturang pag-atake ng Hamas, nagkita ang magkasintahan sa isang bar at doon sila tuluyang na in love sa isa't isa. Si Irene ay katatapos lang noon sa kanyang military training at agad silang nag-live-in ni Netta sa Kfar Gaza. 1 kilometro lang ang layo sa border ng Israel at Gaza. Ayon kay Irene, si Netta ang man of her dreams. Unang pakilala pa lang daw umano ng binata sa kanyang mga magulang kay Irene, asawa na raw ang tawag niya sa dalaga. Mayroon pa raw isang pagkakataon na ang pamilya ni Irene ay nasa Prague, Czech Republic at biglang sumulpot si Netta at sinurpresa ang dalaga sa pag-aakalang hindi siya makakasama sa naturang family trip. Sa katunayan, handa nang magpakasal ang magkasintahan. Ready na ang gown ni Irene na pilit niyang itinatago kay Netta. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na kailanman makikita ni Netta ang kanyang pinakamamahal na suot ang gown na pangkasal habang naglalakad papunta sa altar. 11:30 ng tanghali, matapos na marinig ang malalakas na sigawan papalapit sa kanilang lokasyon at sunod-sunod na pagsabog at pagpapaputok ng baril, dali-daling pumasok ang dalawa sa safe room ng kanilang bahay. At pagkalak ni Netta sa pinto, siya namang send niya ng message gamit ang kanyang smartphone sa group chat ng kanilang pamilya at sinabi na nasa loob na ng bahay ang mga terorista. "Mahal ko kayong lahat." Matapos na maisend ang mensahe na ito sa kanyang pamilya, siya naman baling niya sa kanyang kasintahan na si Irene at sinabing, "I love you, sorry at nadawit ka pa dito." Bago pa man makareply si Irene, ilang mga terorista ang tagumpay na nabuksang bahagya ang pinto ng kanilang safe room at sumisigaw sa loob ng kanilang pinagtataguan sa wikang Hebrew ng "Get out, get out." At matapos lamang ang ilang sandali, 2 granada ang kanilang inihagi sa loob ng safe room. Sa pagsabog ng mga granada, nakapagtamo ng sunog at sugat sa binti si Irene. Ngunit bago pa man makarecover ang magkasintahan sa unang 2 pagsabog, inihagis ng mga Hamas terrorist ang pangatlong granada sa loob ng safe room. Nang makita ni Netta na gumugulong ang granada papunta sa kasintahan, walang pagdadalawang isip, inihagis ni Netta ang kanyang sariling katawan sa bomba upang protektahan si Irene. Sa pagtalon ni Netta at pagyakap sa bomba, siya namang sabay ng pagratrat ng mga Hamas terrorist sa kanya. dahilan upang magkanda butas-butas ang katawan ng kasintahan ni Irene.
Sa isip-isip ng dalaga, tinatawag niya ang kanyang kasintahang lalaki na tumayo at tumakas na sa lugar na yon. Ngunit dala ng shock, takot at dalamhati, hindi umano makagalaw ni isang daliri sa kamay si Irene. Sa kabutihang palad, hindi napansin ng mga terorista si Irene na nagtatago sa isang parte ng safe room. Matapos ang ilang sandali, agad na minessage ni Irene ang ama ni Net at ibinahagi ang masamang balita. Agad ring nag-send ng message si Irene sa kanyang ina at nagsasabing, "I love you. Sorry sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Kayo ang pinaka-the best na magulang para sa akin." Sa puntong ito, bumalik ang mga terorista sa kanilang bahay at ang tanging nakita ng mga yon ay ang katawan ni Netang nakahandusay sa lapag habang naliligo sa sarili nitong dugo. At sa puntong ito, ang tanging nasa isip ni Irene ay makasama ang kanyang kasintahan hanggang kamatayan, tulad umano ng pangako nila sa isa't isa. Sa kabutihang palad, sa pag-alis muli ng mga terorista, siya namang dating ng Israeli Defense Forces sa bahay ni na Irene at Neta. Nang marinig ng dalaga ang mga sundalo, siya namang lakas ng kanyang sigaw na nandito ako sa ilalim ng kama. Iniutos ng Israeli Forces na dahan-dahan siyang magpakita sa kanila habang nakataas sa mga kamay. Tinanong din nila kung may terorista pa bang nagtatago sa loob. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Irene at na-sweep ang lugar, isinama siya ng IDF sa isang safe na lugar. At habang papalayo ang sasakyang pinagdalhan sa kanya, ni hindi kumurap at pumaling ang tingin ni Irene sa nakahandusay na katawan ng kanyang sanang magiging kabiyak sa hirap at ginhawa. At ang trahedya ng kanilang pagmamahalan ay dala mismo ng karahasan, buhat sa kasamaan ng Hamas. Bukod sa kwento ng trahedya at kabayanihan ni Neta, isa ring lalaking Israeli ang literal na bumaliktad ang mundo sa oras ng pagsalakay ng Hamas sa loob ng Israel. At yun ay si Shai Asher, isang simpleng asawa, ama, dating nagtatrabaho para sa isang tech company na miyembro ng Kibbutz Kisufim Emergency Team na nagsalba sa kanyang maliit na komunidad mula sa paghahasik ng karahasan ng mga Hamas terrorists. Ayon kay Shai, ang Emergency Response Team na kanyang nabuo nung una ay mayroon lamang 3 miyembro. Ang matalik na kaibigan niyang si Ronnie Svedge, ang unit commander, at isa niya pang kapitbahay at kaibigan na si Margolis. Eksaktong October 8, isang araw lamang matapos ang unang malaking pagsalakay ng Hamas, ay siyang pag-alingaw-ngaw ng alarm sa kanilang kibbutz. Walang pagdadalawang isip na nag-gear up ang 3 upang gampanan ang papel na matagal na nilang pinaghahandaan, ang ipagtanggol ng kanilang pamilya at maliit na komunidad. Matapos ang 10 minuto, nagradyo ang kanilang unit commander na si Ronnie para magbigay ng instruction sa kanilang grupo. Agad itong nagbabala, nakakaiba at mas komplikado ang sitwasyong ito at humanda sila sa matinding laban. Habang naghahanda, agad na tumakbo ang 14 anyos na anak ni Shai na si Saar sa kanya at tinanong kung saan ito papunta. At ang sabi ni Shai sa kanyang anak na lalaki pag sinalin sa Tagalog ay, "Tayo ay mandirigma, tungkulin nating tulungan at ipaglaban ang nangangailangan." At sa puntong ito, kahit na tila musmus pa lamang ang kanyang edad, buong tapang na sumama si Saar sa kanyang ama na si Shai upang ipagtanggol hindi lamang ang kanilang pamilya kundi pati na rin ang buo nilang komunidad. Bago umalis, sinigurado muna ni Shai na nasa loob ng safe room ang kanyang maiiwang mag-ina. Matapos na iniabot ang extra niyang baril sa anak, tinanong pa niya ito ng isang beses kung sigurado ba itong sasama sa kanya. Matapos na makapag-gear up ang dalawa, dali-dali silang tumakbo papunta sa bahay ng kanilang unit commander na si Ronnie. Ngunit sa may layong 10 to 12 meters, may nakitang 3 tao si Shai na may hawak-hawak na patalim. Nang may akmang sasaksakin ng isa sa kanila, agad niyang tinarget ng tig-3 putok ang 2 sa kanila, kaya biglang kumaripas patakbo ang pangatlo. Sa puntong ito, agad namang umalingaw-ngaw ang ratrat ng PK machine guns patungo sa lokasyon niya at ng kanyang anak, sabay ang paghagis ng granada ng mga Hamas. Sa kabutihang palad, hindi man lang nadaplisan ng bala ang mag-ama. Nakapagtago sila sa isang sulok ng kibbutz habang hinahanap ng mga militante. At nang may nakitang 2 papalapit na Hamas, agad tinarget ng anak niyang si Saar ang isa at agad tinamaan samantalang siya naman ang tumira sa pangalawa. Ngunit ito ay nakatakbo pa. Kaya binaril na naman ito ni Saar kasabay ang pag-target din sa isa pang kasamahan itong sinubukang tumulong. Sa murang edad na 14, alam ni Saar ang panganib na pinasok nilang mag-ama kaya niya na kayang gawin ang pagbaril sa kalaban ayon sa teenager. Sa pag-advance ng dalawa, naging mainit ang sagupaan habang papalapit sila sa bahay ng unit commander. Tila eksena ng isang gera ang makikita. Ang ilan sa mga may-ari ng mga kabahayang kanilang nadadaanan ay mamamataang nakikipagbakbakan din laban sa mga Hamas terrorists. Sa kanilang pagdating sa bahay ng unit commander na si Ronnie,
Agad nilang inireport na mayroon silang namataan na 12 hanggang 15 terorista sa hilagang area ng kanilang kibbutz. Ngunit sa kanilang pagdating, napansin ni Shai ang 3 kapitbahay ni Ronnie na kaibigan rin nila ay nakahandusay sa daan at makikitang tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Ayon kay Ronnie, 3 Hamas terrorist daw ang kumana sa kanilang mga kaibigan at pagkatapos ay diretso katok sa kanilang pinto. Nang mamataan niya ang mga terorista nasa kanyang pintuan mula sa bintana ng kanyang kusina, hindi nagdalawang isip na ubusin ni Ronnie ang bala sa kanyang rifle hanggang sa matinag ang mga teroristang nag-aabang para sa kanya. Matapos na maubos ang bala, agad siyang pumunta sa safe room ng kanyang bahay kung saan nagtatago ang kanyang may bahay at 4 na anak. Sa kanyang pagpasok, ilang oras hinahawakan ni Ronnie ang pinto upang hindi pwersahang mabuksan di numan ang lugar kung saan nagtatago ang kanyang buong mag-anak. Mabuti na lamang at sakto ang pagdating ni Shai sa kanilang bahay upang mabigyan ng sense of security ang pamilya ng unit commander na si Ronnie. Ganun pa man, ilang oras pa ang hinintay bago pa makarating ang reinforcements mula sa Israeli army upang tuluyang itaboy ang puwersa ng Hamas na naghahasik ng karahasan sa pamayanan. Sa pagdating ng Israeli forces, dose-dosenang terorista agad ang natepok at humandusay sa daan. At bagamat matagumpay na napatalsik ang mga Hamas terrorists, hindi naman nakaligtas ang isa nilang kasamahan na si Margolis. Pumanaw ito habang nakikipagbakbakan kasama ang 3 pang Israeli soldiers sa ngalan ng kaligtasan at kapayapaan. Kaguluhan, putukan at kamatayan rin ang dinatna na eksena ng mag-amang Moti at Amit nang kumaripas sila papuntang Re'im malapit sa Gaza Strip upang isalba ang anak na babae na si Nitzan na umattend sa music festival mula sa tiyak na kapahamakan buhat ng karahasan ng Hamas. Nang makuha ni Moti ang mensahe ng anak na nanghihingi ng tulong, siya kasama ng lalaking anak na si Amit ay walang sinayang na oras at agad kinuha ang kanyang pick-up truck at nag-drive papunta sa lokasyon ng anak. Sa kanyang pagtapak ng madiin sa silinyador sa kahabaan ng highway papuntang Re'im, nasaksihan ng mag-ama na tila isang shooting range ang tagbo sa naturang malawakang party. Ayon sa ama na si Moti, hindi mo raw alam kung saan nanggagaling ang mga putok ng baril. Sa lahat ng direksyon, mapakanan, kaliwa, harap, likod, mayroong balang maaaring tumama sa iyo. Sa kanilang pagpaling pa ng tingin sa kapaligiran, pulis, terorista, sundalo, kababaihan, kabataan, lahat nakahandusay sa lapag at pawang mga walang buhay. Ilang mga sunod na bangkay rin ang nakita nila sa daan na malinaw na senyales kung gaano kabrutal ang Hamas sa kanilang karahasan. Sa kanilang pagdadrive para isalba ang babaeng kapatid ni Amit sa naturang party sa Re'im, sinabi ng ama na si Moti kung gaano niya kamahal ang kanyang anak na lalaki. Dahil alam niya sa sarili niya na mataas ang tsansang hindi na sila makakauwi o makakalabas man lang ng buhay sa lugar na ito. Sa pagputok ng mga wangwang bilang badya ng paparating ng mga terorista, agad na nagsipulasan ang daang-daang kabataang nagpaparty sa naturang lugar at kabilang nga ang kapatid na babae ni Amit sa mga taong nakapasok sa isang bomb shelter upang magtago habang naghihintay ng paparating na tulong. Habang papasok pa lamang ng venue ang mag-amang tandem na si Amit at Moti, panay naman ang message sa kanila ni Nitzan na nagde-dead checking ang mga Hamas terrorists. O sa madaling sabi, tila sinisigurado ng mga terorista na patay ang kanilang mga katawang iniiwan sa pamamagitan ng paghagis ng bomba at Molotov cocktails sa mga kumpol ng bangkay. Sa isang voice message, sinabi ni Amit sa kanyang kapatid na babae na magpakatatag at kumalma lamang sa loob ng safe house. Magtago lamang daw siya sa ilalim ng mga patay na katawan at maglagay ng dugo para maikubli ng mabuti ang sarili. Matapos ang 30 minuto, nakarating si Moti at Amit sa pinangyayarihan ng shootout. Ngunit bago pa man makababa ang dalawa, nasa 30 kabataan ang pumalibot sa kanilang sasakyan at nanghihingi ng tulong upang masalba mula sa tiyak na kapahamakan. At sa puntong ito, kailangang magdesisyon ng ama na si Moti kung uunahin niya ba ang 30 katao na nasa palibot ng kanyang sasakyan o ang anak niyang si Nitzan na kanina pang naghihintay para sa rescue nilang mag-ama. At sa puntong ito, pinili ni Moti na isalba na muna ang 30 kabataan palayo sa shootout. Habang nangyayari ito, 5 hanggang 8 bomba pa ang pinasabog ng Hamas malapit sa safe room na pinagtataguan ni Nitzan at ng iba pa niyang kasamahan. Matapos ang 1 oras, nag-voice message si Nitzan na nagsasabing nasaan na kayo? Nawawala na ako ng hininga dahil sa usok. Pakiramdam ko, bibigay na ako. Nagmadali ang dalawang bumalik sa venue ng dance festival at pagkarating ng mag-ama sa eksaktong lokasyon ni Nitzan. Bumulaga sa kanila ang marami pa mga bangkay na sunog at pira-piraso. Sa isang maliit na safe room na may sukat na 2x2 meters, nasa 4 na po na mga bangkay ang nakabalandra sa kanila. At sa pagpasok ng mag-ama, biglang sumigaw si Moti na nandito kami ng kapatid mong si Amit Nitzan para iligtas ka. Nasaan ka?
At nang sumagot si Nitzan, animoy nag-swimming sa dosenang patay na katawan si Moti upang mahanap lamang ang kanyang anak na humihingi ng tulong. Nang nagkahagka na ang mag-ama at nagyakap, dali-dali rin niyang inutusan si Amit na lahat ng mga buhay at gumagalaw ay ilagay nila sa likod ng sasakyan upang sabay-sabay sila makaalis mula sa tiyak na kapahamakan. Sa huling pagbalik nila sa safe house, sumigaw ng panghuling beses si Moti na may buhay pa ba dito? At wala nang ni isang imik ang bumalik sa kanila. At sa puntong ito, dali-daling tumakas si Nitzan, Moti at Amit sa riim, baon-baon ang malagim na karanasan, buhat ng karahasan ng Hamas sa bansang Israel. Sa kanilang muling pagtatagpo, abot langit ang pasasalamat ng mga kabataan sa mag-ama dahil hindi nito ininda ang panganib na kinakaharap ng sarili nilang anak at kapatid, mailigtas lamang ang buhay nila. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.